God. Hallelujah, Lord God. At magandang umaga sa ating Panginoon at sa inyong mga kapatid at manatili tayong nakatayo at magbigay galang at manalangin muna tayo bago kumpisa ng ating service. Praise God. Hallelujah, Lord God. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami po ay nasa inyong harapan na nagpapakumbaba. Salamat po, Panginoon, sa araw na to na ibinigay niyo sa amin upang muli kami po ay makatanggap ng inyong mga spiritual na pagpapala. Kayong aming Diyos na nagpapatawad, linisin po ninyo kami upang walang maging sagabal sa paglapit namin sa inyo, Panginoon. Ganyo po kaming karapat-dapat na tumanggap ng inyong mga pagpapala. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan at ang aming mga spiritual na unawa, Panginoon. Kayo nawa ang makita at marinig sa pulpitong ito at itago po ninyo ako sa inyong abang lingkod, sa inyong likuran, Panginoon Lord. Nawa may tanim sa bawat isa, sa lahat na makikinig sa inyong mga banal na salita, at may pumuhay namin at magamit namin sa araw-araw na aming mga buhay ang inyong mga banal na salita, Panginoon. Maging liwanag nawa kami sa kadiliman na sa libutan ito, Panginoon, at makita sa bawat isa sa amin ang inyong mga banal na salita. Alam po namin na wala po kami magagawa, Panginoon, kung wala kayo sa amin. Muli, Ama, kayo nawa ang gobay hanggang sa pagtatapos ng aming gawain to. At ingatan nyo at gabayan nyo ang apat na sulok ng tahanan to na nawa walang makandambala sa amin, Panginoon Lord God. Muli, ito po ang aming mga samot dalangin sa inyo sa pangalan bugtong yung anak na si Jesus namin tagapagligtas. Amen. At pwede na po tayong po, mga kapatid. Sabi nga ng ating worship leader, paulit-ulit man na kami ay tumayo dito, paulit-ulit din ang aming kaba na wala yatang katapusan talaga pag ikaw ay tatayo dito sa pulpito. Hindi po yung ang kinakatakot namin, kinakabang kami, hindi po yung pagtayo, kundi yung kami po ay magkamali na may bigay namin sa inyo, sapagkat ang bawat salita, ang bawat na maririnig ng bawat isa sa atin, ito po ay mahalaga para sa atin. Nawa kung may sambit man ako na hindi ayon sa salita ng Diyos, wag niyo po itong ipahintulot na tanggapin at inuunahan ko na po na nangingi po ako ng paumanhin. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ecclesiastes chapter 1. Bilang mananampalataya, alam natin lahat na nilalaman ng Bible ay iba't ibang emphasis. Mayroon nag-emphasize sa mga ritual, nag-emphasize sa mga kalendaryo o events, at may mga nag-emphasize sa mga pagdurusa, pagpapasakit, at meron din naman na kung paano i-enjoy ang ating mga buhay. And chapter 1. Not one is more important than the other, sabi nga. At bilang mga Kristiyano, ang ating batayan ay ang Biblia. At kung sino ang gagamitin ng Diyos bilang magiging gabay natin habang tayo pag-aral o nakikinig sa kanyang mga banal na salita. Ito pong ang i-assign ng ating Diyos na mga propeta. Lahat ng yan ay pinagsama-sama sa isang koleksyon para magkaroon ng lubos na ganap at well-rounded na kahulugan sa ating buhay. Ang ginawa ang Biblia o lumabas ang Biblia para sa mga pinili ng Diyos. Meron sigurong iba na makikinabang pero hindi magtatagal. Ito yung kaaway ng Diyos na alam natin na hindi tulad noong wala pang Biblia, ibang pamamaraan ang ginagamit ng kaaway. At alam natin bilang mga pinili ngayon, ang Biblia rin ngayon ay ginagamit na rin ng kaaway. Para saan ang buhay ng tao?
Ayon sa Ecclesiastes, in other meaning niya, the teacher, sabi nga sa Biblia, ito ay sinulat ni Haring Solomon bilang sa kanyang mga karanasan sa buhay. Ang title po ay ang Solomon's Meaning of Life, Vanity of Vanities. Ito ay sisikapin natin na tatalakayin ayon sa mga sinulat ni Solomon. Ito ay Lessons of Life ayon kay Haring Solomon. Sa 1, sabi, the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Tinutukoy po dito ay si Solomon. So nalalaman natin ang librong Ecclesiastes ay sinulat ni Solomon. Kung hindi man lahat sinulat niya, mayroon din siyang mga kinoleksyon at pinagsama-sama sa aklat na ito na tinatawag nating Ecclesiastes, which means the teacher nga. Sa 2, vanity of vanities, said the preacher. Vanity of vanities, all is vanity, sabi. At tinignan ko po sa ibang term ng vanity, sa tulad ko na mahina nga sa English, so sabi sa inyo, tinignan ko anong meaning ng vanity, which means meaningless, walang kahulugan, walang kabuluhan. So, ayon kay Solomon, sabi niya, vanity of vanities, which means nonsense or nothing make value or meaningless. At ito po ang kanyang ginamit sa kanyang unang mga sinulat na pananalita. At sa 3, what profit hath a man of all his labor, which he taketh under the sun? Sabi, a very important question. Lahat ng tao ay may ginagawa, mayroong nagmamadali, mayroong mabagal, mayroong malaking ang ginagawa, mayroong maliit ang ginagawa, mayroon tayong hadikahin, mayroon tayong mga prinsipyo, mayroon tayong mga bagay na hanggang sa mamatay na ay dala-dala pa rin natin. But the question here means to discover, to uncover the significance in what people do. Bakit malaga po na makita natin ang kahulugan ng ginagawa natin? Kasi kokonti lang ang oras natin dito sa mundo. That's right, amen. Marami dito sa mundo na inuubos natin ang oras. Ang tanong, sulit ba ang mga panahon na inilaan natin sa mundo? Kung minsan, kung bata ka, hindi mo pa iniisip na kokonti ang panahon. Ang bata kasi, hindi pa ganong karami ang responsibilidad na papatong sa kanya. So, That's right, amen. so in normal way, hindi mapapansin ng bata ang paglipas ng panahon. Pero bilang sa ating mga nakakatanda, marami tayong iniisip, marami tayong mga plano. Sabi ko nga kanina, maraming dapat gawin na kung hindi mo alam i-manage ang iyong sarili, mauubos ang iyong panahon sa wala. Tulad ng nasabi natin, mabilis ang panahon. Palagi natin narinig ito, parang kailan lang, parang Webes lang nung nakaraan, parang Webes na naman, bilis. Palagi natin narinig sa taong, lalo na ngayong mga panahon na to, sa dami siguro ng libangan ng tao o mga technology na nangyari, halos hindi na natin napapansin na napakabilis ng panahon. Bilang mga Kristiyano, tayo may sikreto at alam natin na nasa atin ng Diyos, na mamanage natin ng gusto na kung ano importante ng buhay. Alam natin paano natin gamitin ang oras. Nawa tayong lahat, mga kapatid, ay hindi nasasayang ang oras sa mga walang kabuluhan dito sa mundo. At tulad nga ng natin, naalala ko tuloy yung isa nating kapatid na hindi natin in-expect talaga na wala. Minsan nga hindi tayo makapaniwala na nagpapahinga na siya. So sobrang bilis ng panahon, parang wala, parang hindi man nangyari.
Ibig sabihin yung hindi na, not in the negative way. Parang sobrang bilis, parang ganun kadali. Di ba, nababanggit natin? Ganun kadali yung pagkawala niya o ano. Talagang hindi ma-expect kung kailan hanggang kailan ang buhay mo dito sa mundo. Kaya don't waste our time in nonsense things. So sa 4, one generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever. So, ano po sinabi? Tayo ang may buhay. Ang mundo, sabi nga, ang araw sisikat yan sa east, lulubog sa west. Palagay nyo kinabukasan nandun pa. Nandun pa. Ang tao, pag uminto na, hanggang doon na lang. Kaya sinabi dito sa 4, kahit ano pang henerasyon yan, siguro ilang million years na ang henerasyon ng tao dito sa mundo, pero tapos, may katapusan. Pero yung mga gawa ng Diyos na mga nandito, tulad ng mga araw, sa mundo, sabi nga, but the earth abideth forever, sabi niya. Pero hindi niya binanggit ng tao, ang sinasabi lang dito, yung earth abideth forever, sabi niya. So itong mga mga halaman, paulit-ulit yan. Siguro kung natatandaan nyo, pinag-aralan natin sa science na yung cycle ng life cycle ng mga halaman, life cycle ng mundo. Pero sa tao, meron ba kayo nakitang bumalik? Sa inaano ko lang sa science, sa pinag-aralan natin. Kasi ang pinipinpoint ko dito, yung sa mundo. So may cycle. Uulan yan, magbe-vapor ang tubig, magiging ulan, babalik at babalik ulit sa pinanggalingan niya. Paulit-ulit lang yan ang ginawa ng Diyos. At sabi nga, kahit gaano katalino ang tao, kahit gumawa pa siya ng pinakamaunlad na syudad, sample ko na lang sa inyo ang Babylon. Nung panahon na yon, yan ang kung sasabihin natin, high-tech or advanced sa city, kung tutuusin natin. Pero asan ngayon ang Babylon? So, kung ang tao, ang Diyos, hayaan niya isang syudad o isang lugar, babalik at babalik pa rin yan sa dati. Kung gubat noon yung bago itayo ang Babylon, babalik at babalik sa ganun pa rin na katayuan. Tutubo at tutubo. Kung hindi may maintain ng tao, kung magpapabayaan tao, kung magpapabayaan Diyos, tutubo at tutubo uli yan ang mga laman na sinira at para itayo yun, babalik at babalik sa dati. Subukan nyong obserbahan sa mga lumang tulay. Gumawa ang tao ng tulay, pag ginayaan niya at hindi na yun, tutubo at tutubo kahit ano pang mga halaman o matatabunan niya ng kalumaan at matutunaw yan at babalik sa dati. Yun po ang tinutukoy dito ni Haring Solomon. Walang forever, sabi niya, sa buhay ng tao. So, ito lang ang nagsa-cycle. Itong dito sa mundo. At the sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose. Tulad na sabi kanina, ang araw ay sisikat, ang araw ay lulubog, paulit-ulit yan. At sa 6, the wind goeth towards the south, and turneth about unto the north. It ruleth about continually, and the wind returned again according to his circuit. Ito yung naobserbahan. Siguro kung kayo ang hari, kasi alam natin na si Haring Solomon, siya yung nabiyayaan ng talino. Palagay nyo kapag matalino kayo, sa term natin ngayon, marami kang experiment na gagawin. Dahil sobrang talino mo, marami ka talagang, isa na dito nga ang pag-obserba niya dito. Kaya naisulat niya Ecclesiastes. Ito ay karanasan niya, true experience niya. So, ang lahat ng bagay, sabi nga sa 7 din, all the rivers run into the sea, yet the sea is not full unto the place from whence the rivers come, thither they return again. Tulad na sabi kanina, magbe-vapor ang tubig dagat, magpo-form as ulan at babagsak babagsak sa lupa at babalik ito sa dagat. Paulit-ulit lang ang mga to. Ito ang obserban niya. Ito ang experience ni Solomon sa panahon niya. Ito yung mga naranasan niya. At sabi sa 8, all things are full of labor. Man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Sabi niya,
Hindi naman daw na-satisfy ang tao. Sabi niya, hindi nabubusog yung mata, kahit kailan. Hindi nabubusog ang tenga, laging kulang. So, anong pag-aaral ang makuha natin dito? Having more is not the answer. Right, amen. Tulad na lang pag nagturo sa turo ni Haring Solomon, that one can have all the resources but still cannot get satisfied. Tulad ng sinabi ko kanina, sa palagay nyo kaya, bilang nabanggit sa Biblia na siya ang hari na sa kanyang true, sa kanyang reign, pinaka-maunlad, pinaka-peaceful, pinaka-ano. Anong naranasan niya? Lahat nasa kanya na. Pero ano sinabi niya? One cannot be satisfied sa lahat ng ganun ng tao. Dumating na ba sa point na nakita ka na maganda, pero pag may dumampang mas maganda, titingin ka? Yun ang sinasabi niya, ang mata walang kabusugan. Siguro ito ay logic. Kasi may kanya-kanya tayong kung ano ang maganda sa paningin ng tao, kung ano yung hindi. So ang point niya dito, hindi natatapos ang paningin ng tao sa kagandahan. Palaging more, more, more. Ganon din sa pagkain. Sa experience natin, bagamat siguro halos lahat tayo dito, nakainan natin lahat ng restaurant dito, palagay nyo kaya pag may nabaltan tayong bagong bukas at nabaltan na masarap, hindi mo titikman. Yun ang sinasabi ko na yung satisfaction, hindi natatapos. Palagi may pupunta, titikman at titikman, magiging curious ka, titikman mo yung pagkain doon. Yun ang sinasabi niya na walang kabusugan. Sabi ni Solomon. So, hindi nauubos ang appetite sa mga bago na nakikita ng tao. Sa naririnig niya at natitikman niya. Right. Marami tayong nauubos na panahon just to see, just to hear, just to taste, and just to have mga bago. Ito ang naging obserban niya. Sabi nga, history repeats itself. Nung panahon ni Haring Solomon, palagi ko sa panahon natin yan, ganun din. By experience ko, by experience. Pag may nakita tayong bagong technology, hindi mo, sa isip mo, hindi, parang gusto ko nun Kung mayroon ka lang pagkakataon na may pera ka para bilhin yun, bibilin at bibilin mo, sigurado. Para ma-experience mo yung ganung bagay. Pero ito'y walang katapusan, sabi ni Solomon. Hindi na ano yung appetite ng tao, sabi niya. Kasi naranasan niya Natikman niya, lahat nasa kanya na Pero yung appetite niya, meron pa siyang hinahanap. Kaya naisulat niya Ecclesiastes. So, 9 and 10, the thing that had been, it is that which shall be. And that which is done, is that which shall be done. And there is no new things under the sun. Amen. Is there anything whereof it may be said, see, this is new? It had been already of old time, which was before us. So sabi nga sa inyo, mayroon bang bago? Palagi kasing hindi natapos yung bago Sabi ni Solomon. So ibig sabihin, walang bago sa mga nangyayari, kahit sa panahon natin ngayon. Yung mga discoveries, kaya nga discovery rin tinawag dahil ibig sabihin, natagpuan mo Nandun na yun nakatakip lang. Na-discover mo, kaya sabi la, nandun na yun, na-discover lang. Yung mga discoveries na bago. Yun ang ibig sabihin kaya na ano yung root word na discover, sa discoveries. Ano yung di-discover mo na wala naman noon? Meron na noon. Na-discover lang nila o na-enhance lang nila. Pero nandun na yon. Yung original na aspect o concept nung bagay na yun, nandun na. Nung unang panahon pa. So, yung mga nakikita natin, mga inventions ngayon, meron ng pattern yan Baga, nag-upgrade na lang. Yung communication, siguro naalala nyo, napag-aralan din natin sa school, kung paano mag-communicate ang tao noon sa malayo, by smoke, or by bird, or by... Ngayon, ang technology natin, yung transmit lang, doon sila nakakuha ng idea na transmit yung message. So, may mga technology na mga cellphone, may mga... Ganun yung point ng ano. So, inventions are nothing but rearranging the old rule and old formula. Ito yung mga nandun na dati. Na-rearrange lang yan. So, walang bago sa mga nilikha ng Diyos. So, nakikita lang natin bago dahil sa upgrading ng tao, sa isip ng tao, ito'y kanyang na-upgrade,
Ito yung kanyang ginawa. So sa isip ng Diyos, matagal na yan. Siya na yung gumawa dati niyan. Amen. Hindi sa tao yan. Sa Diyos yan noon pa. Amen. Kung sa isip lang ng tao na bago ang mga yan. So don't waste your life trying to reinvent the wheel. Sabi nga. You will go where many people went through. You will work. You will just waste your time. Sabi niya. Huwag mong pag-aksayan ng panahon ang bago. Mauubos lang ang oras mo dahil walang katapsan yan bago. So, ang inaano niya, so siguro nakukuha niyo yung point ko. Amen. Praise God. Unang-una tayo mga Kristiyano. Ang Bible lang talaga ang walang pagbabago. Noong una hanggang ngayon, ito lang ang magiging bilang mga Kristiyano, ito lang ang magiging basihan natin na fix. Walang bago, mga kapatid. At kaya minsan naalala ko kasi ang hirap banggitin dito mga nakakatanda, sabi nga sinasabi ng mga nakakatanda sa atin, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Maalala niyo yun. True experience, na-experience na nila yan. Paulit-ulit lang yan. Bilang mga bago, tayong mga bagong henerasyon o yung mga bata natin na hindi makikinig, nawa, wag nyo nang pag-aksayan ng panahon yung mga sinasabi sa inyo ng mga nakakatanda. Dahil sila mismo, na-experience na nila, nangyari na yan. Alam na nila na may konting twist lang siguro, pero yan din yung pattern, yan din yan eh. Nag-upgrade lang yan, pero yan pa rin yan. Yung mga, kaya payo ko sa mga kabataan, sa mga kapatid natin na mga bata, pag sinabihan kayo ng mga magulang nyo, mga nakakatanda sa inyo, pulutan nyo ng aral. Dahil ayaw din namin na masayang ang oras nyo, mga panahon nyo, sa mga walang kabuluhang bagay na kami mismo naranasan na namin na hindi dapat pag-aksayan ng oras sa mga ganyang bagay. Dapat palagi tayong matuto, sabi nga, sa mga mali. Pero ang hirap, parang ang daling sabihin, pero ang hirap. Kasi tayo naranasan din natin yun eh. Minsan sinabihan na rin tayo ng ating mga magulang, pero sinubukan pa rin natin. Pero ganun pa rin ang nangyari. Paulit-ulit lang yan, mga kapatid. Kaya, tulad na sabi ko nga kanina, sabi nga, ano ang bago, sabi nga ni Haring Solomon. Sa 11, there is no remembrance of former things, neither shall be there any remembrance of things that are to come with those that shall come after. Ang tulad natin sa panahon ngayon, may tinatawag tayong mga third generation, fourth generation. Halimbawa, palagay nyo kaya yung great-great-grandfather mo, yung pinag-aksaya niyang panahon na pag-ipunan, pag-aksaya ng oras, o kung paano siya umunlad, sa palagay mo sa panahon mo kaya ngayon naalala mo pa ang mga ganung bagay na halos dugo at pawis ang kanyang inilaan doon. Siguro tulad nun, kung may mga picture noon, halimbawa na lang mga picture, kung may mga picture kayo naalala ngayon, palagay nyo meron pa kayang nag-iipon ng picture ng tao ngayon sa panahon natin. Di ba nasa mga cellphone na ngayon yung mga hindi na nila pinapansin kung ano yung mga noon na asan yung mga picture ng mga lolo niya. Isa man siguro sa atin dito, baka walang naitago. Yun ang ibig niya sabihin sa 11. Yung mga nakaraan na pinagsikapan ng tao. So, parang sayang lang yung panahon nila, sayang lang yung oras nila sa pagganong gawa ng mga bagay. Dahil yung pagdating ng kasunod na henerasyon mo, halos hindi nila mapapansin yung ginawa mo, yung pinaghirapan mo. Tulad na lang ngayon, mga nangyayari siguro sa atin. Noong panahon siguro ng mga unan natin, mga kamag-anak o mga magulang, palagay nyo kaya hindi sila nag-impok ng mga lupa. Palagay nyo kaya, pagdating dyan sa fourth generation niya, hindi pa niya naibenta yung lupang yon. Tapos na. Kumbaga yung binigyan halaga noon ng mga tao, wala na. So yun ang ibig sabihin, parang walang lahat kabuluhan, sabi nga. Inisip na rin ni Solomon na pagkatapos kaya ng reign ko, ano ang gagawin na susunod na hari? Siguro alam natin lahat kung ano nangyari. Kawatak-watak. So yun ang point niya. So, huwag natin pag-aksayan ng panahon ang mga bagay nandito sa lupa. Ang mga bagay na lilipas at lilipas din ng mga yan. At yun tinutukoy sa henerasyon natin na susunod.
So, yung pinaghirapan mo, siguro mayroong mga memorial tulad nung halimbawa sa mga heroes na tinatawag natin, mga bayani. Meron silang Tatay Rebulto, pero palagay nyo kaya paglipas ng panahon hindi magigibayan o hindi masisira at wala nang mag-aaksaya ang panahon mag-aaksaya ng oras para itayo muli ang mga nasira. Sa 12:14, I, the preacher, was king over Israel in Jerusalem. And I gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven. This sore travail hath God given to the sons of men to be exercised therewith. I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. So, ibig sabihin, meaningless lahat. Lahat meaningless, sabi niya. Sabi ni Solomon nga, ako ang hari ngayon, sabi niya. Lahat ng gusto kong gawin, nagawa ko na, sabi niya. Lahat ng gusto kong project, nagawa ko. Lahat ng gusto kong aralan, napag-aralan ko. Lahat ng gusto kong i-research, na-research ko. Ang dami kong ginawa, sabi ni Solomon. Lahat, ginawa niya lahat ng dapat niyang gawin. Why Solomon can do this? Because yung time niya, kung ang ama niya, ang na-spend niyang panahon ay ang pakikipaggera, ang pakikipaglaban, para makamit nila ang reign ngayon ni Solomon na peaceful, prosperous. Yun yung inaksaya ng ama niya. Yung pakikipaggera, pakikipaglaban, para ma-receive niya yung peaceful and prosperous na kaharian niya ngayon na tinatamasa niya. Kaya nagawa niya lahat ng mga bagay na ito dahil doon sa kahirapan ng kanyang ama. He inherited a very powerful, united, and peaceful kingdom. Yung pinundar ng kanyang tatay na si David, whose life is spent in war, magulo, ang nakinabang sa tahimik na buhay at maraming pwedeng pag-aralan ang kanyang anak na si Solomon. At tiningi niya sa Diyos na bigyan siya ng wisdom. At binigyan siya ng Diyos ang yaman-yaman niya at ang mga taong nasa paligid niya. So, ang buong reign ni Solomon, malapit man sa kingdom malayo, naging prosperous ang kanyang reign. Ang lahat ay nakikinig sa kanyang mga katuruan. Sabi niya, dito sa 12-14, ang hangin daw ba ay nahabol, sabi niya. So, parang tinatanong niya kung kaya bang ngulihin yung hangin. Sabi niya, kung sakali mang abutan mo, kaya mo kayang ibulsa, kaya mong yakapin, o ikulong sa iyong mga bisig. Sabi niya, hindi. Yun ang paghahanap ng kahulugan ng buhay. Sabi ni Haring Solomon, it is meaningless or vanity. Sabi niya. Hindi ibig sabihin walang halaga o kundi walang katuturan gawin ng mga bagay na ginagawa natin ngayon. Ibig sabihin, yung sobrang iniisip ang lahat. Huwag mong bigyan ng logic, hindi yung sa logic ng buhay, ha? Hindi ko pinipinpoint na walang kabuluhan lahat ng ginagawa natin o paghihirap natin ngayon. Sabi lang sa atin ni Solomon, tinangka niyang gawin ang lahat ng bagay, pero ito ay meaningless. So, sa logic na way, bilang tayo, mga huling henerasyon, bago pa niya sinulat to, nabuo ang Biblia, na kumpleto ang Biblia. So, lahat ng kasagutan, tulad ng pag-aaral natin, in every Bible question, may biblical answer. Lahat ng tanong natin. So, siguro, nung panahon ni Solomon, through his experience, since wala pa ang Biblia noon, hindi niya may gabay o may tugma kung anong ibig sabihin ng Diyos. Ito ang pagkasulat ng Ecclesiastes is through his experience in life. Alam naman natin na si Solomon din ay may communication sa Diyos. Dahil siya mismo nakahingi ng wisdom at binigyan siya ng Diyos. Amen. Ngunit, ang pinipinpoint dito ni Solomon ay ang mga bagay dito sa lupa. Walang kabuluhan, sabi niya. Kaya nga tinuturuan tayo, mag-ipon tayo ng yaman sa langit.
hindi dito sa lupa. So sa 15, that which is crooked cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. Sabi niya. Kahit gaano ka karunong, kahit gaano ka katuwid, ang baluktot ay baluktot. Para ba sinasabi natin yung mga sa atin ngayon, yung white lies, parang ang mali-mali, ang tama ay tama. Doon lang tayo, wala yung pwede na, walang ganun sa atin. Tingnan niyo, sa dami-dami ng doktor, alam nila na masama ang paninigarilyo, pero merong kayong nakikita na may mga doktor na naninigarilyo. Totoo. Palagay nyo kaya hindi sila matatalino? Ito nga sabi sa inyo, true experience sa mga nasa paligid natin ngayon. Ito yung mga nakikita natin. Bagamat maraming nag-aaral sa science, maraming nag-aaral sa alam na nila na masama, pero sila mismo ginagawa nila. Alam din nila na pag-aaralan din nila na ganitong klase ng sakit, pero may magagawa ba? Sabi nga nung quote na nabasa ko, sabi, God heals, but the doctor take the fees. Sabi niya, yung bayad. Ang doktor daw kumukuha ng bayad. God heals, ha? Ang Diyos ang nagpapagaling, pero ang doktor ang nakikinabang sa bayad. Kasi sila mismo, alam nila na masama ang ganito, alam nila pag-aaral nila lahat ng klase ng sakit, pero wala silang nagagawa. So, sa 16 to 18, I commune with wine on heart, saying, Lo, I am come to great estate, and have gotten more wisdom than all that they have before me in Jerusalem. Yea, my heart had great experience of wisdom and knowledge. And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly. I perceive that this is also vexation of spirit. For in much wisdom is much grief, and he that increaseth knowledge increaseth sorrow. Sabi niya. Sabi nga ni Solomon, wala naman naging mas marunong na hari kaysa sa kanya noong panahon na yun. So nalalaman niya, hindi naabot na, ang lahat ng nalalaman hindi naabot ng iba noong panahon niya. So lahat ng kaalaman niya, ikaw ba naman bigyan ng wisdom ng Panginoon, palagay mo kaya hindi mo malalaman ng lahat. Kaya sinasabi niya dito na sa lahat ng naranasan niya, sa lahat ng naisip niya, sa lahat ng naabot niya, wala nang mas makakaano pa sa kanya sa mga naging experience niya. Nalaman ko na pinapangarap lamang ng iba, sabi niya. So, sinubukan ko lahat ng mga karunungan, lahat ng kahangalan, baka nandun ang kahulugan ng buhay. Pero alam niya, wala dito, para daw siyang naghahabol sa hangin. Sabi niya, it's meaningless or vanity. So Solomon noted that understanding life is not so easy to do. Kung minsan, sunod-sunod ang dagok ng buhay. Minsan mababaltaan na lang natin, namatay ang nanay niya, namatay ang kapatid niya, o nasunugan siya ng bahay, o bumagsak ang negosyo. Tapos sasabihin niya, bakit siya namatayan? Bakit? Yun ang tanong ng tao. Hindi natin alam, sabihin natin, usually pag nagtatanong mga ganyan na kakilala natin, hindi natin alam bakit. Pero ang sinasagot natin, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Baka ang Diyos ang may plano. Baka ang Diyos may plano sa buhay mo. Yun ang mga sagot natin sa mga kaibigan o kakilala natin na mga nakakaranas ng mga ganyang mga sorrow o mga ganyang mga experience nila sa buhay, pagsubok. Kaya sa mga paalala at pananalita sa atin ni Haring Solomon tungkol sa ating buhay, ay parang tayong naghahabol sa hangin sa mga ganitong bagay. Meron tayong naunawaan pero may hangganan, sabi niya. At ang kaya nating unawain, tanging ang Diyos lamang ang may alam ng lahat ng bagay. Amen. Sabi nga ni Haring Solomon, we cannot understand life to the point of controlling it. Sabi niya. Pero sinabi rin ni Solomon, to be foolish and to be wise, parehas lang yan, mamamatay ka. Sabi niya. Pero mas mabuti na yung wise. Amen. So kahit ano pa ang gawin natin dito sa mundo, ay walang kabuluhan, mga kapatid. Kaya paulit-ulit tayo tinuturuan ng mga ating mga nakakatandang kapatid na
huwag tayong mag-iipon ng kayamanan. Hindi ko lang sinabi huwag tayong magsikap. Habang tayo may struggle dito, meron tayong responsibilidad na dapat gawin. Ang pinipinpoint lang natin, yung priorities natin, Amen. ang yaman sa langit, hindi yaman dito sa lupa. Praise God. Amen. At hindi ko naman masabing negative lahat ang na-experience si Solomon, since sinabi rin sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for report, for correction, for instruction in righteousness. So, nawa naging aral sa atin kung ano maging naging experience sa atin ni Ari Solomon. At mga kapatid, hanggang dito na lamang ang binigyan natin Panginoon. Amen. Praise God. Praise God.